Thank you, Lord. Ayan. So, ngayon po, dahil kakatapos lamang po ng ating Youth Leadership Conference, 12, 13, 14, June 12, 13, 14 po, na ginanap sa Antipolo. And marami pong ginawa ang Panginoon. At naniniwala ba yung mga kabataan na nag-join doon na ang daming encounter sa atin ng Panginoon? Amen po ba? Daming natutunan. At surely, na hanggang ngayon, no, may mga ina-absorb pa, yung mga sinasabi ni Lord sa kanilang mga buhay, puso. And we will go to testimony time. Ayan. So, ngayon, I'm encouraging youths, yan, sa mga naka-join sa ating YLC. Nito lang, sino dito ang gustong mag-testimony? Mailahad yung kabutihan ng Panginoon, maibahagi. Ayan, so anyone, hindi ma-contain, no? Tapos nandaas ng kamay, kuya ako na to. Oh, ako na to, kuya. Grabe ang pag-ibig ng Panginoon. Grabe ang pagtuturo ni Lord. Yan, anyone, meron po bang magbo-volunteer dito? Or voluntold? Or unahin na natin si Kyrie. Ayan, si Kyrie. Si Kyrie, may share to eh. So, ayan, yung pala si Kyrie. Nandiyan ka pala sa likod. Huwag ka sa likod. Diyan ka sa likod. Ayan, so. Kyrie, tara Kyrie. At share mo ang goodness ni Lord sa buhay mo. Yun o. Palakpakan po natin si Kyrie sa kabutihan ng Panginoon sa kanya. Go, Kyrie. So, umikot po kasi ako, nagpipicture ganun. Trabaho po namin. And then, nakikita ko po talaga yung sa mga family na nag-open po sila ng mga ano nila, ng mga kung ano man na nasa laman ng puso nila. Nakakatuwa. And I just hope and pray na someday yung family ko naman ay maging ganun. Maging si Lord yung center. So, about naman sa YLC, natanong ko kay Paz na, Paz, paano ko kaya ma-open, ma-define yung help sa non-believer, Paz? Kasi, ayun nga, every time na nag-share tayo ng Word of God sa mga non-believer, hindi nila yung tinitake as help. So, nasagot naman yung natanong yung Paz. Although medyo napalalim lang, hindi ko nakuha agad. Pero napaisip ako. But natanong ko talaga yun dahil gusto ko humingi ng tulong sa mga pastors. Kasi gusto ko po kumuha ng parang advice sa kanila kung paano i-open si Jesus Christ as help specifically po sa sa papa ko po. Pero before tayo dyan, gusto ko muna mag-comment sa YLC na lang muna. So, yung YLC is sobrang nakaka-bless Paz. Ulitin ko lang, I was never the same person again nung umattend ako ng YLC. Yung spiritual, nag-asa ako kay Lord, nito lang natutunan ko kay Tita Jindal ko. Thank you, Auntie Jindal. Na if yung fire mo, spiritually, is nag-burn out, ask for new fire. Although, okay lang kung mag-ask na, Lord, keep the fire burning in me. Pero sabi ni Auntie Jindal, according to Pablo Kineso, na ask for new fire. And then, no YLC, na-receive ko yung new fire. And I thank you for that, pastors. So, ayun, balik tayo sa story ko kay Papa. So, ayun nga, dahil etong YLC na to is parang napaka-unique. Kasi every time na nagkakaroon ng retreat, kung sino dito nakaka-attend ng mga retreat, is puro mga sobrang common, like, faith mo kay Jesus, ganun-ganun. Itong YLC kasi na to, sobrang, parang unique. Kasi pinag-uusapan dito and ina-open dito yung mga mental illness. So, sabi ko, pasok to sa akin. Buti na lang umattend ako. Sabi ko nga. So, yun kasi about siya sa, unburdened. Ayun. And I think sa mga pastors and sa mga na unburdened po talaga ako. Although hindi pa lahat ng aspeto sa buhay ko is na unburdened na. Kasi isa sa process ko po ngayon is identify kung ano po yung mga burden na yun. Which is, ang pinag-pray ko naman and nag-ask po ako kay Lord, is a process po talaga na kung ano man yung burden natin po is ma-unburden.
eh hindi naman natin lahat alam, hindi po tayo aware. So ganun po ako sa bilang isang kabataan. Bilang isang kabataan, meron po ako mga hindi ko ma-identify na burden na inaano ko kay Lord. Gusto ko yung surrender kay Lord. So yun yung gusto kong i-share sa inyo kasi I hope and pray na kung sino man po yung parent nyo ngayon, appreciate them po. So, natutunan ko din lately, ayan, thank you sa mga youth kuyas, youth leaders na isurrender natin kay Lord yung mga nararamdaman natin. As a student po, nag-aalala po ako, nababagabag po ako minsan yan. So, na-practice or parang i-practice po natin po na isurrender po yun kay Lord and then parang wag po tayo masyado mag-worry. Ayun, salamat din pala sa mga pastor yung last YLC. Yung wag tayo mag-worry po. So, yun lang. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you, Kyrie. Ayan. So, kita niyo po yung kanyang ginagawa ni Lord sa every aspects or yan ang kanyang buhay po. So, praise the Lord po. Ngayon, sino pa po? Dalawa. Kuha tayo ng dalawa pang kabataan na naka-join sa YLC. Ayun o, si JJ. Ayan. Bigyan ka namin ng 5 minutes, Jay. Ayan. Go, JJ! Before po ako mag-start sa aking testimony, tatanong po muna ako sa inyo. Have you tried asking the Lord, Lord, what is my purpose? Kasi dumaan din po ako dyan. Sa tagal naming church, ganyan, parang halos Sunday, walang absent kapag ka Sunday, kailangan mag-church ka, ganyan, kaya tinatamad ka. Tapos feeling ko, ma-attend na lang ako ng church, kasi si mama, pinipilit kami mag-church, ganyan. So, ayan. So, dumating po ako sa point na yun. So, natanong niyo na po ba si Lord kung ano yung purpose niyo? Lord, anong purpose ko? Uma-attend naman ako sa church, pero parang wala kang will para sa akin. Parang gusto ko pumunta sa gantong ministry, sa my band, sa worship lead. Pero bakit parang hindi mo siya will para sa akin? Ganyan. Thank you, Tita Jean, kung nasan ka man, kung nanonood ka man. Tapos share ko lang kasi si Tita Jean po kasi parang nung kapag po talaga nakikita ko si Tita Jean, dumabait siya, parang lang siya, parang medyo natatakot lang ako sa kanya. Sorry, Tita Jean. Pero medyo natatakot lang ako sa kanya. Pero mabait po siya, ganyan. Tapos po kasi, para kaming nag-church po talaga, pero para kaming nasa school. Kasi para po siyang tinuturuan niya talaga kami, ganyan, sa public speaking, yung ginawa ko. Yun po. Tapos nung kami ni Ate Ange, kasi lagi kami magkatabi nun. Tapos hindi ko alam kung inaantok lang ako, gutom, pero hindi ko po talaga magets yung niya, tinuturo niya sa amin, ganyan. Tapos sabi ko po, Lord, sana hindi ako mabili ni Tita Jean, ganyan. Sabi ko, sana tapos na yung slides niya kasi hindi na siya yung magtataas ng kamay kasi wala na. So, naghahanap na lang siya ng sasagot, ganyan. Tapos, ayun. Tapos, nung nakakalungkot kasi nga, nung tapos na si Tita Jean, tsaka ko lang nag-gets. Sabi ko, ayun pala, sana pala nag-gets ko na nung una. So hindi pala siya, parang ganun kahirap, ganyan, parang, inano ko lang, para sa akin, inisip ko lang na mahirap siya, pero hindi talaga. Parang si Ate Ange, sabi niya, ganun lang pala yun. Tapos sabi niya, gusto sana namin sumagot, kaso nga tapos na, ganyan. Tapos ayan. So, dito ko na lang ginawa. Hindi. Tapos, ayun. Tapos, yung sa YLC, thank you, pastors. Ganyan. And also yung mga pastors, sila pastors na yung yan. Sobrang blessed kasi may mga bago po talaga sa YLC. Sayang wala kayo. Hindi, ayun. Parang, may bago kasi sa YLC. Kasi di ba usually nung YLC, parang walang Q&A, ganyan, magtatanong kayo sa pastors kung may mga hindi kayo intindihan. Noon kasi, meron siya. So, after ng mga preaching, ganyan, merong bibigyan ka ng papel or magsasalita ka, tatanungin mo sila para mawala yung mga questions sa'yo. So, may ganon. Tapos, di nyo na-experience yun. Yan. Tapos, ayun po. Tapos, may mga, syempre, sa lahat po ng, share ko na, sa lahat po ng
Sa dami po ng preaching na naganap, ang tumatak po sa akin, syempre, kabataan, ganyan. Na kapag ka napapagod ka na, ganyan, sa kung anumang mga bagay, it's okay to pause. Tapos, yun na po, nakapag-start po ako sa my youth. Tapos, mag-worship. Sabi po sa akin ni Pastor, hindi ko po alam sinong pastor yun, basta pastor po siya. Tapos, ano po, tapos, si Pastor Doc po, si Pastor Doc daw po. Ano po, sabi niya po sa akin, mag-ano na daw po ako, mag-worship lead na daw po ako pag Sunday. So ako po, parang sa katarantahan ko po, ganyan. Sabi ko po, sige po, ganyan. Hindi ko alam kung willingness ba yun sa akin or napilitan lang ako, ganyan. Sorry, Lord. Hindi, pero yun po. Tapos tapos hindi ko po alam paano po ako magsa-start nun kasi para sa akin po, malaking responsibility po siya kasi yun nga po, hindi lang po ako nagkumakanta sa harap, hindi lang po ako nag-worship, ganyan. Kundi nililid ko po yung congregation sa worship, ganyan. So, hindi po siya ganun kadali. So, ayun na po, parang nung tumagal-tagal na po, ganyan, tinutulungan po ako nila mama, ganyan, kung paano maglilid. Tapos, tapos, dumating po ako sa time na tawag dun, na-feel ko po na napapagod na po ako mag-worship lead. Ganyan. Ayan. Lang po. Hindi, yung po kuya, ayoko na. Yan din yung po. Tapos yun po, na-feel ko po na napapagod na po ako mag-worship lead, ganyan. Parang nag-worship lead na lang po ako kasi kailangan, kasi nasa worship team po ako, ganyan. Tas kasi hindi ko pa alam kung paano ko po siya sasabihin kila mama. Kasi syempre yung mga mama ko, mga lola ko, mga nasa ministry din po, ganyan. So parang hindi ko po alam paano ko sasabihin sa kanila na nasabi ko na kasi tapos na eh. Hindi, yun po, na hindi ko po alam paano ko sasabihin sa kanila na gusto ko po muna mag-stop sa pag-worship lead, ganyan. Even sa pagbaback up po, ganyan. Tapos pero by God's grace po kasi kahit na feel ko po na na may pagod po sa akin, ganyan, is hindi po ako parang nag-stop po talaga. Kaya po yung sa mga session po, pinili ko po yung kay Pastor Doc, ganyan, yung using your gift to glorify God po. Kasi feeling ko makaka-relate po ako dun kasi nga sa experience ko bilang worship leader po, ganyan. So, na-share ko rin po yun sa kanila. Tapos yun nga po, yung sa akin na okay lang po mag-pause, ganyan. Tapos yung time na po yun is pinag-pray ko po talaga kay Lord kung para sa akin po ba po yung pag-worship lead, ganyan. Tapos na-realize ko lang po na siguro kaya ko po naranasan yung ganun. Para ma-realize ko din po na nag-worship lead lang ba ako dahil willing ako or nag-worship lead ako kasi napilitan lang ako. So dun ko po na-identify na nag-worship lead ako hindi lang dahil napilitan ako, kundi yung nag-worship lead po ako para kay Lord kasi dun ko po gagamitin yung talent ko na mag-worship po ako, nakakanta po ako, ganyan. So by God's grace po, ayan, hindi po ako tumigil, nag-pause lang po saglit, ganyan. And pinag-pray ko po talaga kay Lord. And thank you rin sa YLC kasi maraming nag-reflect sa akin and maraming mga natutunan na may apply ko in real life. So, ayun po. Thank you, JJA. So, salamat, JJ, and galing kasi parang sakto nga rin burden to unburden ni Lord. So, praise God. Isang kabataan na lang po, nag-volunteer. Hintay ko lang magtaas ng kamay. Oy. Meron pa po ba para ma-share nyo yung... Okay, si Jotam. Ayan, si Jotam. So, palakpakan natin si Jotam at magte-testify.
Pause daw kasi saglit. Wait lang. So ayun. Firstly, sa YLC, nung naglalaro kami ng, ano yun, anong laro yun? Yung Agawan Ribbon. Si Kuya Ken, grabe suntok sa dibdib ko. Sinuntok ako sa dibdib ko. Yun. Ang sakit. Pero anyways, alam niyo yung feeling na kapag nagwo-worship kayo, yung part ng katawan niyo biglang namanhid. Ako, nakataas kamay ko tapos boom. Yung kamay ko namanhid. Ganun. Tinanong ko kay Auntie Indel sa mga leaders, ba't ganun? Sabi nila dahil daw yung Holy Spirit. Hinahawakan ka ng Holy Spirit. Kaya ako, worship, gusto ko ulit maranasan yun kasi ang sarap kasi sa feeling eh. Sa mga hindi pa nakakaramdam nun. Sa mga hindi pa nakakaramdam, mararamdaman mo din yan. Masarap yung feeling yan. Kaya, madali lang yun nung usapan ko. Dun nung nagwe-worship kami, nung second day, nung gabi, gusto kong lumuhod, pero merong nag-stop sa akin. Yun, hindi ko yun alam. Kaya, gusto ko talagang lumuhod, mag-pray lang saglit, mag-worship, pero may nag-stop sa akin. Di ko lang alam kung ano. Yun lang na masasabi ko ngayon. Yes. Thank you, Jota. Glory to God sa inyong mga na-share. And yun nga po. So it is encouragement po sa atin, sa mga kabataan po dito. Mga di naka-join, bawi po tayo next YLC. Talagang masaya po. Ayan, masaya at katatagpuin tayo ng Panginoon. Even hindi lang po siya. At tulad nga po ng isang pastor po na nag-share doon na, ay, parang first time ko umatin dito na naimbitahan na hindi lang siya puro spirituality. So napapag-usapan yung mental health, yung pangmalawakan na kailangan nating malaman din, maging aware tayo sa mga bagay-bagay, even yung pinagdadaanan ng ibang mga tao. So malalim po, pero hanggat tadyan po yung ating puso na patuloy na bukas, nagpapakumaba sa Panginoon. So tuturuan po tayo ni Lord sa araw-araw. Even yun, yung mga na-encounter po namin ng mga kabataan during YLC po 2025, Unburdened. So, thank you po sa mga nag-share. Lapahan po natin sila. Thank you, Lord. Ayan.